Hello, Mr. D? May gusto magpa-interview. No interviews yet. None. Ay, naku, Mr. D, palaki-palaki. Palaking-palaki na itong age yung to. Naku, kailangan mo i-aswelto si Barbie. Linisin mo, i-clear mo yung name niya. Kasi hindi na maganda to, di ba? You want the truth, Maylene, ha? Ito ang totoo. Wala akong pakialam sa'yo at mas lalong wala akong pakialam sa anak mo. Iniwan niyo ako, ngayon meron na kayong ibang manager. Siya na ang mag-aasikaso ng mga problema niyo. Now get out of my face! Pero iba naman. Ow! Ay, usapan to. Ano ba naman yan? So si Eric, siya yung tatay ng nawawala akong kapatid. Sir, galit ka ba kay Andre? Eh, alam naman natin lahat na siya nagbenta sa anak mo. Napag-usapan na ho namin yun. Tsaka naayos na. Kaya nga ho, nandito kami para magtulungan, para mahanap yung anak ko. Gusto ko lang iparating na hindi po ako nagpapaka-showbiz dito. Hindi ko naman ho ito mundo eh. Pero ito na lang ho yung nakikita kong paraan para mahanap yung anak kong si Abigail. Nakahanda po akong magbigay ng 1 milyong piso kung sino makapagtuturo kung nasan yung anak kong si Abigail. Kinakailangan lang ho ay may matibay na prueba na anak ko talaga ho yung dadalhin nyo. Tsaka nangangako rin ho ako na hindi ho ako magsasampa ng kaso kahit kanino. Mananatili yung confidential yung identity kung sino man yung magtuturo sa anak ko. Gusto ko lang hong mabawi na yung anak ko. Kaya, kung pwede ko sana, tulungan niyo ho akong mahanap si Abigail. Yun lang po. Salamat po. Hello, Joe. Umuwi ka pa. Magkakapera na tayo, Joe. Ano ba dyan? Uy, magkakapera na nga tayo. Pigilan mo nga ako. Ikaw nga tumigil niya sa pag-iinarte mo, ha? Ito na nga yung pagkakataon. Dumating na para makaganti tayo kay Dee. Alam mo na ba tungkol sa panawagan ng tatay ni Roseanne? Oo, yung sa radyo. Yun na nga yung pagkakaperahan natin ngayon. Sa ano? Dadalhin natin si Roseanne sa kanila? Ano ka ba naman, Joe? Siyempre hindi. Maliit lang yung 1 milyon na bibigay nila. Eh, ano gagawin mo? Maniwala ka sa akin. Akong bahala dyan. Mapapalaki ko pa yung 1 milyon. Kaya ko pang pataasin yun. Diba? Magkakapera na tayo, ni. Oh, di ka ba masaya? Oo na. Tigilan mo lang ako. Tumigil ka na. Beverly, please tell the reporters na we'll release a statement soon. But as of now, hindi muna ako mag-entertain ng mga interviews kasi tutok pa ako dito sa concert ni Roseanne, ha? Yes, Mr. D. Alam mo, mabuti na rin na wala nang panahon manood ng TV tong isang to. Kasi mas mabuti nang hindi niya na alam ang mga nangyayari. Eh, alam mo naman ang balita. Mabilis kumalat. Di make sure na walang magkukwento sa kanya ng kahit ano. Especially Darling. Bantayan mo yan. Alam mo naman taklesa yung batang yun. Of course, Mr. D. Ay. And please get me an aspirin, Bebs. Sakit na ng ulo ko. Right away, Mr. D. Thank you. Papa D? Yes. Tapos na kayo mag-rehearse? Hindi pa po kasi nagkakamali pa po yung ibang dancer eh. Talaga? Kaya mo, papalitan natin sila. Masakit po ba ulo nyo? Medyo. Pero nagpakuha na ako ng gamot kay Beverly. Alam niyo po, pag masakit yung ulo ni Lola, kaya ni Nanay, hinihilot ko po sila para mawala agad.
Gusto niyo po ba, Papa D? Sige nga.